So, kailangan ko maging komportable. Okay? Let's do this. Let's do this. Sino kayang i-reading natin today? 4 na zodiac sign na lang to. Sino kaya ang i-reading natin today? Hello, my dear. Hello, hello. Sino kaya ang i-reading natin today? Dinaan ko na sa ganito para, 'di ba? Surprise. Hindi ko alam. At saka pag ganito kasi, my dear, fresh yung energy. Ibig sabihin, pag ano kasi siya, parang nakalista na. Kunyari, sinulat ko siya, ganyan, ganyan, ganyan. Ang nangyayari kasi, kunyari, alam ko na sino ba na reading ko? Si Leo, sabihin natin. Si Leo na bukas. Ang daming naglalaro sa isip ko. Naiisip ko yung kaibigan ko na Leo, yung kakilala ko na Leo, yung nireading ko na Leo, yung mga ganun, ang daming pumapasok sa isip ko. So, I decided na ilagay na lang ng ganyan para pag binunot mo, fresh yung energy. Di ba? Wala kang naisip na kahit sino or kahit sinong senaryo or eksena or something. Kasi, yun na madalas na nagkukurap ng isip ko eh. Okay. So, we have here Libra. Okay, kagaya nito, ang daming Libra sa buhay ko. Dami kong kakilala na Libra. So, kung alam ko na siya ang i-reading ko, di wala na ano na yung yung utak ko. Okay, my dear. So, pinaghiwalay-hiwalay ko yung tarot ha. So, ang hawak ko ngayon ay puro major arcana, to be followed by the sword, to be followed by the cups, to be followed by the pentacles, and last but not the least, the wands. Okay? Ginanon ko siya, my dear, para mas maliwanag ang reading at lahat ay meron. Ibig sabihin, lahat ng member ng tarot cards ay meron ka. Okay? So, let's go tayo, Libra. Anong meron? Libra, the full card. Okay? Full card. Okay? You have the full card. So, pakiramdaman natin ang full card. Anong meron sa full card? Okay. Ang nakukuha ko, my dear, sa full card is parang papasok ka sa panibagong mundo, panibagong chapter ng life mo na parang you need to learn. Nakukuha ko dito parang kinakailangan mong mag-aral, kinakailangan mong pag-aralan. May nakukuha ko na ganoon eh, kailangan mong pag-aralan, kinakailangan mong mag-aral. Hindi pa maliwanag if as in like mag-aaral ka ba that you will read books, mga ganon. Or baka may kinalaman lang sa yung emotion, may kinalaman lang sa thinkings mo or action mo. Pero sinasabi ng card na to, definitely na parang dito sa pagpo-full card mo, meron kang kinakailangan pag-aralan ng mabuti. Okay? Parang dapat mabalance mo siya, yun na nakukuha ko dito sa card na to. Kasi mag-i-start ka eh. Mag-i-start ka dito, my dear. So, sa July, first 15 days of July, you will be entering a new chapter ng iyong life. Parang ganon. Posibleng relationship, posibleng usapin ng financial, yung mga ganon, okay? Sa mas malalim na area, posibleng awakening, knowledge, yung mga ganon. Basta something, meron kang papasukin, meron mag-uumpisa. Okay, so tingnan natin, dagdagan natin. Ang full card kasi is para siyang empty na, bakante na tao. No? Parang bagong silang, ganon. Yung yun na, dati kasi pag nahawakan ko tong full card, ang lagi ko na sinasabi is energy ng new beginning, fresh start. Pero hindi ko na-discuss, never ko na-discuss na ang representation nito ay parang baby na bagong silang. Okay? Parang ano siya, parang sometimes hindi niya alam kung ano yung uumpisahan niya o hindi niya alam kung ano yung mangyayari doon. Parang hindi siya aware. Okay? Kasi dito sa process ng full card, ito yung part, my dear, na ito yung part, my dear, na mag-uumpisa na naman yung journey na makikita mo na naman si High Priestess, si Magician, si Emperor, si Devil, yung mga bawat chapter ng Major Arcana kasi ito yung pinakauna. So, doon lang muna tayo mag-stick, my dear, sa you will be starting something new and something fresh and meron may kinalaman sa energy of learning. Okay. Next natin is yung area ng sword, okay, which is area mo. Ang sword kasi is energy of the mind, energy ng Gemini, Libra, and Aquarius. Area mo tong sword na to. So, tingnan natin anong meron sa area ng sword. We have here the Three of Sword. Okay. So,
ang nakukuha ko dito is to accept. To accept yung Three of Swords. Na hindi lahat ng uumpisahan mo ay aayon sa kagustuhan mo. Okay? Hindi porket nagtanim ka ng, I need to set some, kailangan ko ng example dito. Hindi porket nagtanim ka ng palay, lahat yung tinanim mo na palay na yun, magiging palay talaga yun. Kailangan mong tanggapin na may mga bagay na parang nangyayari sa mga plano natin na hindi natin inaasahan. So expect mo, my dear, kung ano yung uumpisahan mo ngayong July, definitely may Three of Swords. Ayoko naman sabihin, my dear, na parang may disappointment, na disappointment lang lahat. Merong disappointment. Okay, parang yung iniisip mo is hindi siya nag-match. Hindi siya nag-match, no? Hindi ina-expect mo pagdating mo doon, maraming pagkain, maraming handa, tapos masaya lang ganito, tapos hindi pala ganun yung nangyari, okay? And I think parang this is the time, my dear Libra, na tanggapin mo to. You need to accept this area. Eto na ganun talaga. Ganun talaga. Minsan nga kaya nga sinasabi nila parang huwag ka masyadong ng expectation. Huwag mo masyadong itaas yung expectation mo. Kasi, pag tinaas mo siya, parang wala nang space. Kasi sinagad mo na eh. So, parang wala nang space para sa, kung wala nang high at saka wala nang low. Parang ganun. Kasi, inano mo na eh, tinaas mo na eh. As in, talagang sagad na talaga siya. Okay? So, yon. Let's go na tayo, my dear, sa energy or sa area ng cups. Energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Libra. Okay. The Ten of Cups. Okay. Ang Ten of Cups is more on parang, ayoko sabihin yung meaning nito kasi pakiramdam ko hindi siya magmamatch. Yung pinaka-meaning ng cards, pakiramdam ko hindi talaga siya magmamatch. Ang nakukuha ko kasi dito is more on spiritual. Okay? Ito kasi, my dear, medyo connected to sa meaning niya. Pero ang nakukuha ko kasi ganito, my dear, is more on try to be happy for what you have. Parang maging masaya. Kahit sabihin mong maraming nawala sa'yo or maraming hindi nag-work out sa life mo, try to be happy and try to be grateful. Okay? Try to be happy and try to be grateful. Kasi, kahit sabihin mo na parang kung ano yung mga in-expect mo, o yung mga, alam mo, yung mga inaasahan mo, expectation mo, sa mundo, o sa mga bagay na inumpisahan mo, ay hindi talaga siya nag-match according to your plan, sinasabi dito, my dear, that you need to be thankful. Kinakailangan mo pa rin, my dear, magpasalamat. Kasi, alam mo, itong card na to, this is more on emotional fulfillment. Na parang, ayan, masaya lang sila, maski simple lang yung buhay nila dyan, maski lang nasa bukid lang sila, kahit, di ba, hindi ganun kagandahan yung bahay nila, ayan, masaya lang sila dyan, they are just happy. And, yun na nakukuha ko dito, my dear, na sometimes, kailangan mag-focus tayo doon. Kailangan doon tayo tumingin, na, hindi porket hindi nangyari yung gusto nating mangyari, ibig sabihin napaka-miserable na ng buhay natin. To the point, my dear, na you are blessed na mag-start ng something na wala yung iba, na hindi kayang gawin ng iba. For example, negosyo, or a family, or a relationship, or work. Tapos, ang nakukuha ko kasi, my dear, sobrang taas ng in-expect mo. No? Sobrang taas ng nilagay mo na standard or expectation na hindi siya nag-match. No? Parang sinasabi dito, my dear, na you need to look, kailangan mong tingnan, my dear, na hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon na mag-full card. Okay? So, I think, my dear, yung learnings na nakukuha ko kanina, na kinakailangan mong pagdaanan sa July, first 15 days, is more on, be happy for the small things na meron ka. For the small achievement na meron ka. Kasi hindi naman ibig sabihin na hindi nangyari to o hindi mo naabot to, 'di ba? Hindi na okay, 'di ba? Basta hirap ipaliwanag. Okay. Punta tayo sa Pentacles, okay? Basta just be happy for small things, okay?
Pagising mo sa umaga, magpasalamat ka, thank you for this new life, thank you na may bahay ako, thank you na may nakakain ako, yung mga ganun. Okay? Pasalamat ka. Kasi kung magpapakanega ka dito, my dear, for example ha, kunyari, ang tagal mo na nagtatrabaho. 'Di ba? Tapos titingnan mo, ano ba naman to? Hindi ako makakaipon. Tapos mag-iipon na naman, mag-uumpisa na. At least, 'di ba? Nabibigyan ka ng chance na mag-ipon. Hindi ka man nakaipon noon, at least nabibigyan ka ng chance na mag-ipon ulit. 'Di ba? Mag-try again. Okay? Kasi baka magpakanega ka sa first 15 days of July, wala na. Sira ang buong first 15 days of July mo. Pentacles area ng mga, ano to, area namin to. Sa mga hindi nakakaalam, ako ay Pentacles, area ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? More on material. Money. Okay? We have here the 5 of Pentacles. I see. Problema sa pera. Okay? Actually, meron naman pera dito eh. Pero sometimes kasi, ano ko ba papaliwanag tong card na to? Hindi natin makontrol, my dear, yung tinatawag na inflation. 'Di ba? Yung nangyayari sa labas, yung nagmamahalan yung mga bilihin, yung mga ganyan. Kasi minsan, hindi mo naman talaga kasalanan to na wala kang pera o hindi sapat yung pera mo. Minsan, nasa maling lugar ka lang talaga. Nasa isang lugar ka lang talaga na corrupt or maraming mandurugas or maraming nanlalamang or hindi patas lumaban, yung mga ganon. Okay? Kasi posible naman na lahat ginawa mo para magkaroon ka ng pera. Lahat ginawa mo para maging successful ka in life. Pero, posible nasa maling lugar ka. Yun lang yun. Posible nasa maling lugar ka or masyado kang maawain, masyado kang mapagmahal, kaya kakainin mo na lang, ibibigay. Nasa sitwasyon minsan, my dear, ng buhay mo. So, siguro isa din yun, my dear, sa mga kailangan mong tingnan. Bakit meron kang 5 of Pentacles? Energy to, my dear, na kapos, as in like, pakiramdam mo wala kang pera, hindi mo mabili to, hindi mo magawa to, yung mga ganyan, parang very hopeless, very, yan nga, mga palaboy yung mga yan eh. Parang pakiramdam mo, siguro for some of you, pinanghihinaan kayo ng loob, parang ayaw nyo na mag-start, parang, ayoko na. Sinubukan ko na to noon eh, ginawa ko na to noon, wala naman nangyari, ayoko na, that's it, ayoko na talaga, parang ganun, lalo na sa usapin ng pinansyal. Sinasabi dito, my dear, na kailangan mong kontrolin to. Kasi, hindi ibig sabihin nag-fail ka dun sa una is mag-fail ka ulit sa susunod. Mamaya sabihin mo sa akin, nasasabi mo lang yan, ilang beses ko na sinubukan yan, nag-fail ako na nag-fail. Baka may mali. May mali kang ginagawa. Okay? Baka may mali kang ginagawa, my dear. Okay, sabi ko nga sa'yo, minsan, nasa atin yung mali, masyado tayong matulungin, masyado tayong, alam mo yun, mapalabigay or ganyan, or minsan, sa lugar kung nasaan ka. 'Di ba? Masyadong opportunista yung mga tao, take advantage ka, di ka pinapasahuran ng maayos, yung mga ganun. Minsan, nasa lugar yan. Minsan kasi, my dear, hindi natin pwedeng akuin lahat na parang, ay, kasalanan ko. Kaya mahirap ako kasi kasalanan ko. Minsan, kailangan mo rin tingnan na, especially kung lahat naman ginagawa mo para mabago yung buhay mo. 'Di ba? So, minsan, kailangan mo tingnan na, nandito kasi ako, dito ako pinanganak sa ganitong lugar eh. Kaya ganon, di ba? Yung mga ganon. So, let's go na tayo sa energy ng Wands. Wands is energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, connected sa area sa action. Okay? Energy ng action, tingnan natin. The 10 of Wands, nahihirapan ka nga. Na-hopeless ka na, my dear. Okay, wag kang susuko. Hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganito. At saka minsan talaga, my dear, meron mga buwan. Meron mga months na tagtuyot. Okay, may mga months na kagaya ngayon, June, July, August, talagang hirap ng pera niyan. Proven and tested yan. Maliban na lang kung nakapag-asawa ka talaga ng mayaman or, di ba, meron ka magandang trabaho, hindi mo mararamdaman to. Okay? Pero mahirap ngayon ang pera, my dear. Sa mga araw na to, lalo na kung nasa Pilipinas ka, ang hirap ng pera. Okay? So, nakikita ko dito, my dear, is yung iba sa inyo, ayaw na mag-start. Ayaw na mag-start kasi napapangunahan nito, nagpapakanega na ng 3 of Swords. So, kailangan mo tong aralin, my dear, na ganito talagang circle of life. Diba? Kagaya ng full card, my dear eh.
Ito si full card, kung malalaman mo lang yung buong kwento ng major arcana, maluloka ka. Ito si full card, paulit-ulit lang to. Okay? Paulit-ulit lang to. Let us say, parang, paano ko ba i-explain to? Yung journey niya kasi is from full card to world card. After niya mag-world card, babalik siya ulit sa full card. Kasi tayo bilang isang tao, hindi na talaga ako iinom ng soft drinks. Maniwala kayo. Digay ako ng digay. At saka hindi ako, may something na nangyayari sa akin para akong atakihin ng acid reflux. Soft drinks to. Minom kasi ako ng soft drinks kanina sa labas. Okay. So, I don't like yung feelings talaga. Wala lang talaga akong choice. Okay. So, balik tayo dito. Try natin i-rouse tong reading na to kahit na I'm not feeling good na anymore. Okay. Si full card, pupunta siya sa hanggang makapunta siya kay world card. Okay. Pagkagaling niya kay world card, babalik siya ulit. So ibig sabihin, makakasalubong niyo rin si magician, si ganito, si ganyan. Ang point kasi nitong card na to, I will try to find some way para maipaliwanag to ng maayos na yung circle of life. Na minsan maski na akala natin alam na natin lahat, maski na akala natin parang yun, di ba madalas yung ganun, yung akala mo, ay, eto na to, ito na yung pinaka worst heartbreak ko, eto na talaga. Tapos magugulat ka kinabukasan, ay, hindi pa pala. Kasi mas masakit pala itong pangalawa. Tapos sabihin mo, ay, ito na talaga yung pinaka-worst heartbreak ko sa lahat. Ito na talaga yung pinaka-masaklap. Tapos magugulat ka, meron pa palang mas malala pa. Kasi ganun talaga ang circle of life, my dear. Ganun talaga siya. So, ang nakukuha ko lang dito is parang ang sinasabi sa'yo, my dear, ng first 15 days of July na parang ang buhay natin is never stop learning, never stop na cycle. Hindi ibig sabihin na parang nakamit mo na to, yun na yun. Mag-start ka ulit. Mag-uumpisa ka ulit. And dun sa journey mo na yun, makakasalubong mo ulit si Magician, makakasalubong mo ulit si Lovers, si Devil, si Death Card, si Chariot, si Wheel of Fortune, makakasalubong mo sila ulit. Okay? And dapat maging strong lang talaga tayo, my dear. Talagang tapang lang talaga, tibay at lakas ng loob lang talaga, my dear. Kasi ganun habang may buhay habang may buhay may pag-asa. Habang may buhay ganun talaga. Habang buhay ka ganun lang talaga. Ang kagandahan lang dito, my dear, is ano natutunan mo kay Magician, ano natutunan mo kay Devil, ano natutunan mo kay Death Card para yung journey, yung susunod mong journey ay hindi na ganun kahaba. Nakakapagod kasi imagine mo 22 cards yan. From full card to world card. Kung lahat yun paulit-ulit mong dadaanan kasi hindi ka nadadala at hindi ka natututo, nakakapagod talaga. Pero kung meron ka dun may escape, maski 2, or maski 3, or maski 5, or maski 10, imagine, 22 major arcana, 10 yung natutunan mo doon, o 10 yung na-master mo doon, di, wow. O, sasabihin mo, ay, hindi ko naman alam yung major arcana eh. Imposible hindi mo alam yung major arcana. Hindi mo alam si Lovers, hindi mo alam si Temperance, hindi mo alam yung word na love. You need to master the word love. To give love, to take love, give and receive love. Kailangan ma-master mo yan. Si Temperance, hindi mo alam si Temperance, combining yung mind at saka yung heart mo. Si Devil, imposibleng walang nakakakilala kay Devil. Okay? Hindi naman literal na parang i-memorize mo yung buong major arcana. Lahat to. 'Di ba? Si Hermit, si Strength card. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na i-master mo yan. It's just more on parang nangyari na sa'yo noon, wag mo nang paulit-ulit kasi nakakapagod pag pinagdaanan mo ulit yung buong cycle. Okay? At least mabawasan man lang ng 2 o mabawasan man lang ng 3 o mas maganda kung mabawasan ng 15 or mabawasan ng 'di ba? I hope naintindihan mo ibig ko sabihin kasi naka-base talaga ako sa tarot. And yun ang ina-apply ko sa sarili ko, sa buhay ko rin. Kaya lumalaban ako sa buhay ko kasi alam ko talaga na habang nabubuhay ka, talagang paulit-ulit lang yan. Magpo-full card ka, dadaanan mo lahat, magwo-world card ka, pagkatapos ng world card, babalik ka ulit kay full card kasi hindi naman lahat alam mo eh. Hindi porkit na naging CEO ka na eh, alam mo na lahat. Hindi. Magiging empty, sabi ko nga sa'yo, itong full card is parang energy to ng bagong silang na bata. So, hindi ibig sabihin na nakapagtrabaho ka na sa Jollibee, nakapagtrabaho ka na bilang service crew, nakapagtrabaho ka na sa office, lahat na ng nangyayari sa mundo ay alam mo. Once you enter a new chapter of life, for example, gusto mo na maging tarot card reader, mag-aaral ka ulit. Kasi, baka yung napag-aralan mo dun sa nauna mong mga trabaho, yung mga skills mo dun, ay hindi mo maya-apply dito sa trabaho na to. Parang ako, pag umalis ako dito, papasok ako sa office,
Alam ka na sabihin ko sa office na, you know, the tree of sword or the circle of life, di ba, mukha kang tanga, di ba? Sabihin mo doon sa kausap mo sa telepono, sabihin, bakit hindi magana yung computer ko? Ay, according kasi sa tarot cards, ganito, ganyan, o, di ba? Nga nga! Okay. So, my dear Libra, I hope na motivate kita. And sabi nga lang dito, just be grateful and thankful for the little things that you have. Sa mga maliliit na bagay, tingnan mo sila dyan, asaya nila dyan, oh. Kahit na parang payak na payak lang yung kanilang pamumuhay at, di ba, parang hindi naman lahat ay meron sila. Pero, they try to enjoy. Just try to enjoy life, di ba? Ganun lang naman yon. Learn lang talaga tayo dito. Sa Three of Swords, sa problema sa usapin ng pinansyal, and sa struggle, okay, sa buhay. 'Di ba? Habang may buhay, laban lang, okay? So, my dear Libra, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ating reading. Kung nagustuhan mo ito, don't forget to subscribe. Pag-click mo ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And very much appreciated kung mag-iwan ka ng like at i-share mo kung sa tingin mo kapupulutan to ng iba or makakatulong sa iba. Very much appreciated kung i-share mo. And kung comment. Maganda, nagbabasa din ako ng mga comment, my dear. So, free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear!